Awitan. Ngayon po. Punta po tayo. Magandang hapon din po sa mga kasama po natin sa live. Tayo po ay magpupuri sa Panginoon. Let's sing hymn number 179. Leaning on the everlasting arms. 179. Oh, walang tono. Nasaan yung black na? Franz, yung black na gitara. Leaning on the everlasting line. 179. Pwede pa ka-share sa group natin sa sa What a fellowship. All together now ready sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arm. Verse now. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path goes from day to day, leaning on the everlasting arms. Verse now. Leaning, leaning, safe and secure from all alarm. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arm. Wanna bring it now? What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms, I am blessed at peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms, leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arm. Amen. Buksan po natin ating mga Bible at tumayo po tayong lahat. Sa Mark chapter 12. Mark chapter 12 po, verse number 1 to 12. Pag nakita na po natin, say amen. Amen. Basahin po natin ang salita ng Diyos at ng salitan. Mark chapter 12, verse 1 to 12. Ready? Diyan po kayo? Amen. Sundan niyo po ako after ng verse 1. And he began to speak unto them by parables. A certain man planted a vineyard and set an hedge about it, and dig a place for the wine fat, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country. And the reason he sent to the husbandman his servant, that he might receive from the husbandman and fulfill his requirement. And they caught him, and beat him, and set him away empty. And again he said unto his other servant, let him be cast stones, and wounded him on the head, and sent him away safely. And again he sent another, and him they killed, and many others, beating some, and killing some. Having yet therefore one son, his well-beloved, he found him also alive, and the saying, they will never
But those husbandmen said among themselves, This is the heir. Come, let us kill him, and the inheritance shall be ours. They took him and killed him, and What shall therefore the Lord of the vineyard do? He will come and destroy the husbandmen, and will give the vineyard unto others. that hungry for bread and cereals, the stone which the builders rejected is become the head of the world. This number 11. This was the Lord's doing, and it marvelous in our eyes, everybody. And they sought to lay hold on him, but feared the people, for they knew that he had spoken the parable against them. And they left him and went their way. Father in heaven, maraming salamat po. This time again, mag-aaral po kami ng iyong salita sa parable from Mark chapter 12. Sometimes it's hard to understand your parable, but we have the promise sa inyo pong banal na spirito that you will teach us, you will guide us, Lord. And once again, we ask that may you help us to understand and somehow we can get application in our lives as we walk in our Christian life. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ganun din po sa mga kapatid po natin na nasa live. Good evening po. Now, ito pong parable na to ay kakaiba. Pag sinabi nating parable, earthly stories with heavenly meaning. Meron pong purpose ang parables. Katulad ng sinabi kanina ni Brother Dejo, nung nag-acting tayo, dumating si Jesus Christ para yung mga para yung mga nakakita, maging bulag. Yung mga bulag makakita. And wait lang, parang mali. Pero sa totoo lang, example doon yung parables. To conceal and to reveal. Sabihin nyo, to conceal and to reveal. Dalawa ang purpose ng parables. Number 1, to conceal. Pag sinabi natin conceal, ano sa Tagalog yung conceal, mga kapatid? Itago. Yung mga taong hindi naniniwala sa Panginoon, nagsasabi ang Panginoon ng parables in His time para yung mga hindi naniniwala sa Kanya, mas lalong hindi pa nila maintindihan. Naintindihan po? Nasundan si Pastor? Ulitin ko, yung mga unbelieving people in His time, every time you speak about parables, if you are unbelieving, that means mas hindi mo pa maiintindihan yung parable. Because a parable meant to say something. On the other side, to conceal and to, what is the other one? To reveal. Meaning, merong siyang ipapakita. Sa mga believing ones, kapag ikaw ay naniniwala kay Jesus Christ, in His time at ngayon, mas lalo pang ma-reveal yung mga bagay na gustong i-reveal sa atin ng Panginoon. So, dalawa, parables. To conceal and to reveal. But, this parable is very special. Bakit? Kasi, ang Panginoon, kapag titignan mo yung pattern, kapag mag-speak siya ng parable, laging, and the kingdom of heaven is like unto, and the kingdom of heaven is like unto, and the kingdom of heaven is like unto. Palaging ganon. But this time, pag binasa natin yung verse number 1, tignan natin, diretsahan, walang, and the kingdom of heaven is like an unto. Walang ganon. Direkta. And he began to speak unto them by parables. Walang, and the kingdom of heaven, at ang paharian ng langit ay inentulad sa ganito. Walang ganon. Diretsahan. Meaning, this parable is very special. Hindi lang to conceal, hindi lang to reveal, but to reveal talaga. Kahit yung mga religious people na hindi naniniwala sa Panginoon, itong parable na to, naiintindihan nila. Why? Mark chapter 12, verse 1 to verse number 12. Ano ba ang parabola na sinabi ng Panginoon? Meron sa verse number 1, a certain man planted a vineyard. So, merong ubasan. Ang ginawa niya, and he set an hedge about it, and dig a place for the wine fat, build a tower, let it out to the husbandmen, and went into the far country. So, binakuran niya, nilagyan niya ng tower. Now, when thinking about tower, hindi yung tower na
makikita nyo sa BGC na nagkakalakihan, no? Tower, it means yung parang mataas na place kung saan naka-elevate yung mga husbandmen o yung mga watchmen para makita nila kung sino yung magnanakaw at kung ano yung mga um, hayop na sisira sa kanilang ubasan. So, elevated. Anong nangyari? Pinagkatiwala niya sa mga husbandmen, sa mga katiwala. Now, pumunta siya sa malayong lugar. Pagdating ng verse number 2, nung time na naanihan, ang ginawa nitong may-ari, anong ginawa ng lalaking ito, sa verse number 2, and at the season, he sent to the husbandman a servant, that he might receive from the husbandman of the fruit of the vineyard. Mula siya sa malayong lugar, nagpadala siya ng kanyang lingkod upang makakuha ng ani. Pero anong nangyari? Anong ginawa sa kanya ng mga tagapagkatiwala, ng mga husbandmen? Verse number 3. And they caught him, itong servant, and beat him, ginulpi nila, and set him away empty. Pinabalik na wala naman dalang prutas, wala naman dalang gulay, o wala naman dalang ubas or kung ano paman. Pagdating ng verse number 4, gano'n na naman na nangyari. Itong lalaking ito, nagpadala na naman siya ng servant, pero pagdating ng verse number 4, ang ginawa, pinagbabato nila, sinugatan nila sa ulo, and then pinalayas nila, wala pa ring laman, empty pa din. So, pangilang beses na mga kapatid? Pangalawa na. Pagdating ng verse number 5, and he set another, and him they killed. Sa pangatlong pagkakataon, makikita nyo, no, yung kasamaan ng tao, paunti-unti, di ba? Tapos, kaya nga, yung konsensya, nakakalyo. Nagkakaroon ng callousness. Una, suntok lang, beat lang. Tapos, pangalawa, ano na? In-stone na. And wound him in head. Verse number 5, sinugatan sa ulo. Pero pagdating sa verse number 5, talagang ano nang ginawa? Pinatay. They killed, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo. Sa verse number 5, makikita natin, and many others. So palaging nagsesend. Siguro isipin natin, hanggat maubos siguro yung servant ng taong to, patuloy lang siya ng patuloy. At pagdating sa verse number 6, ano nangyari? Sino yung huling-huli niyang isinend? Ang huling-huli niya sinend, siguro ubos na yung servant niya. Kasi hindi lang sinabi sa dalawa, tatlo, many others. At itong mga many others na to, pinagpapatay. Pagdating ng verse number 6, having yet therefore one son, nag-iisa na lang, well beloved, mahal na mahal niya, he sent him also last unto them, saying, they will reverence my son. Gagalangin nila ang aking anak. Pero ano nangyari mga kapatid? Verse number 7, but those husbandmen said among themselves, this is the heir. Ito ang tagapagmana. Come, let us kill him, and the inheritance shall be ours. Imbis na galangin nila yung anak ng may-ari, ano pong ginawa? Nung nakita nila, pinatay din nila. Verse number 8, and they took him and killed him and cast him out of the vineyard. Verse number 9, nagtanong si Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, ano ang gagawin ng may-ari ng ubasan? He will come and destroy the husbandmen. Paparusahan niya or destroy here, papatayin niya. And will give the vineyards to others. At ibibigay niya sa ibang katiwala ang ubasan. Verse number 10, and have ye not read this scripture? The stone which the builders rejected is become the head of the corner. This was the Lord's doing, and it's marvelous in our eyes. Now, bago tayo pumunta sa verse number 12, ano nangyari? Ano yung, kumbaga, sa lahat ng mga parabola, sa lahat ng mga parable ni Lord, isa to sa pinaka masasabi nating terrific or terrible pala. Terrible. Bakit? Merong gulpihan, merong casting stone, at merong patayan hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, hindi lang tatlong beses, kundi maraming beses hanggat yung anak na nung may-ari ng ubasan ang kanilang pinatay. And then verse number 12, tingnan natin yung reaction ng mga religious leaders.
And they sought to lay hold on him, but feared the people, for they knew that he had spoken the parable against them. Nagalit sila kay Jesus Christ. Yung word na to lay hold on him, that means gusto nilang patayin si Jesus Christ right there. Kasi pinatatamaan sila ng Panginoon. Gusto nilang patayin si Jesus Christ this very moment. Pero natakot sila sa mga tao. And they left him and went their way. Now, Pastor, ano po ba ang ibig sabihin ng parable na ito? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, sa ating mga naniniwala, para mas maintindihan pa natin. Kaya pag hindi mo naintindihan, baka hindi ka saved. Mamaya, no? Kaya makinig kayo, Andyan pa ba kayo? O, antok na kayo, pagod na kayo sa ating BBS, no? O BBE. Unang-una, makikita natin dito, ito po yung nilalarawan ng mga parabola. It's all about the constant rejection of religious leaders. Ano yung pinag-aralan natin last time? Sino yung nakakaalala? Yung pinag-aralan po natin last time sa prayer meeting. It's about what? Sa chapter 11, yung authority ni Jesus Christ, kanilang tinatanong, saan nanggaling ang otoridad mo upang gawin lahat ng mga bagay na ito? Sabi ng Panginoon, sige, tatanungin ko din muna kayo bago ko sagutin yan. Saan nanggaling ang otoridad ni Juan Bautista o John the Baptist? So, chapter 11, they're asking Jesus Christ, doubting Jesus Christ, rejecting Jesus Christ. Pagdating ng chapter 12, bumanat ang Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng parabola. So, the context is rejection of the religious leaders. Makikita natin dito yung land o yung ubasan, ito yung mga Israelita. Yung owner, nilalarawan niya ang Panginoon. So ano ulit yung land, yung ubasan? Ito yung mga Israelites, mga Israelita, Israel as a nation. Yung owner, nilalarawan niya ang Diyos. Yung husbandman, yung mga taga-katiwala nung ubasan, sino? Mga religious leaders. Yung beloved son ng may-ari ng ubasan, nilalarawan nito si Jesus Christ. At yung messenger, nilalarawan nito yung mga propeta na pinapadala ng Panginoon sa Israelita na patuloy na nire-reject ng mga religious leaders. Na meron tayong tatlong bagay na makukuha mula sa parabolang ito. Unang-una, God graciously sends His messengers. Ang Panginoon sa kanyang biyaya, patuloy siyang nagpapadala ng mga mensahero. And ultimately, His Son. Why? In the old times, the prophets is preaching to them, exhorting to repent, na magsisi sila, tumalikod sila sa kanilang mga kasalanan, manumbalik sila sa Panginoon, pero anong ginagawa na? They're still rejecting the messenger of the Lord. And then in the New Testament, and ultimately His Son, God graciously sent His messenger and ultimately His Son. Therefore, sa ating mga nakikinig ngayon, we must listen to Him. Dapat tayo ay makinig sa Panginoon. At paano tayo makikinig sa Panginoon? Pakinggan natin, basahin natin ang Kanyang salita. Matinding danger ang kahihinatnan natin kapag hindi natin pinapakinggan kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Katulad ng sinabi ni Pastor kanina, maraming pagkakataon sa Book of Proverbs, sinasabi sa atin na huwag tayong sasama sa mga masasamang tao o sa madaling salita, huwag kang sasama sa mga BI. Bakit? Palagi silang, Proverbs chapter 1, anong gagawin nila? Palagi silang naghahanap kung ano ang kanilang pwedeng pagtripan, anong pwede nilang gawing masama. Kapag sumama ka sa mga ganito, sabi ng Panginoon, gumagawa sila ng sarili nilang bitag. So kapag sumasama ka sa mga kaibigan, sa mga klase mo, na hindi maganda ang ginagawa, you're making your own, ano sa English yung bitag? Trap. Masisilo ka ng sarili mong bitag. Kumbaga, ikaw din ay may kagagawan ng iyong kapahamakan. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, makinig kayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi, ikakapahamak mo yan. Our response is, we have the Word of God. Our response must be, we need to listen to Him. We need to listen to the Word of God.
Kaya pag si pastor, when you ask some advice, Pastor, what do you think about this? As much as possible, from the very best of my understanding, mula sa standard ng salita ng Diyos, prinsipyo ng salita ng Diyos, eto sabi ng Bible, eto sabi ng Bible. Kahit magalit ka, or kahit sumama ang loob mo, pero kung eto ang sinasabi ng salita ng Diyos, wala tayong magagawa doon. You need to listen. Amen? Kaya, pagsisihan na natin yung mga kasalanan natin. Halimbawa, yan. Yung mga mga konting mga kasalanan na hindi natin binabantayan, nilalagyan mo si Satan ng stronghold sa puso mo. Halimbawa, magkakaroon ka ng bitterness sa parents mo. Magkakaroon ka ng bitterness sa mga authorities. Sa kung sino man ang ahead sa'yo. Hindi mo binabantay yung sarili mo na na-expose sa mga taong hindi mo dapat sinasamahan. Or, yung mga kahinaan mo, uulitin ko, dapat aware tayo sa mga bagay, sa mga kahinaan natin, kasi kung hindi, anong mangyayari? Gagamitin yan, magiging stronghold yan ni Satan. Dapat isinusuko natin yan lahat sa Panginoon. Lord, meron akong itong desire. Alam ko, hindi mo ito kalooban. Lord, please help me. Kasi walang ibang makakatulong sa atin, kundi ang Panginoon lang. Tulad niyan, palagi tayo nandito sa church. Sumusunod ka kay pastor, pero hindi mo sinusunod yung magulang mo, hindi naman masama yung pinapagawa sa'yo, hindi maganda yon. Amen? Dapat, kung naghuhugas ka dito, dapat naghuhugas ka din sa bahay nyo. Pastor, kaya nga hindi ako naghuhugas dito kasi hindi na ako naghuhugas sa bahay namin eh. Hindi nga ako naghuhugas dito eh. You know what I mean? So we need to respond. We need to listen to God's word. Now, ang boundary ng pastor, nakabound lang sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag sinabi ko na, eto akin lang to, ibig sabihin, marahil, okay, marahil, malaking chance na baka ito ay hindi mula sa prinsipyo ng salita ng Panginoon. Sometimes, so we need to listen to His Son. Pangalawa, God will judge those who reject His Son. Kung ikaw nandito ka, sabi, di ba alam niyo yung, kilala niyo si Dante Alighieri? Di ba, noong 16th, 17th century, I think 15th, 16th century, if I'm not mistaken. Yung sabi niya, sa hell, mayroong degrees. Sabi ng mga theologian, yung mga taong nakarinig ng gospel na maraming pagkakataon pero nireject nila or wala silang ginawa about it or they don't accept it. Kung meron man degrees ang parusa sa lake of fire o sa impyerno, sila yung mas malaki yung parusa. Hindi lang mapupunta sa impyerno kasi nga si Lord, God of justice. Napakinggan mo yung gospel a lot of times pero hindi mo talaga pinagkatiwala yung sarili mo sa Panginoon. Then you will suffer for eternity in hell. So if you reject His Son, if you reject the Lord Jesus Christ, then God will judge us. Sabi ng Bible, the wrath of God is abided in us. Ang galit ng Panginoon ay nananatili sa atin sa mga hindi naniniwala. Ang tanong, kayo ba ay naniniwala na si Kristo ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, napatay, inilibing at nabuhay muli mula sa mga patay ng 3 araw? So, amen? Jessica? Amen? Amen? If we believe that, therefore, the Bible tells us we will have everlasting life. We must receive Him. Itong mga religious leaders, they reject the prophets and ultimately the Lord Jesus Christ. And then what will happen? Sabi sa verse number 9. Verse number 9. What shall therefore the Lord of the vineyard do? He will come and destroy the husbandman, and He will give the vineyard unto others. And last but not the least, last thing, from verse number 10 to verse number 12, God sovereignly exalts the rejected Son as the cornerstone. Therefore, we must stand in awe and submit to Him. Since, sabi ng Biblia sa verse number 10,
And have ye not read this scripture? The stone which the builders rejected is become the head of the corner. Verse number 11, this was the Lord's doing and it's marvelous in our eyes. Kahit nireject nila ang Panginoon, God is so sovereign. They rejected the Son, but the Father exalted His Son. At siya ay naging cornerstone. Yung cornerstone, yung sa modern times, di ba may tinatawag tayong biga, yung nagko-connecta sa lahat ng mga dyan. So, yung cornerstone, ganun din. Sa pinakagilid, yung pinakamalaking bato na pinakamatibay sa isang structure. So, sa atin, we must stand in awe. Kailangan ma-amaze tayo. Imagine, sino ba tayo? Tayo ay makasalanan, tayo ay hindi karapat-dapat, and yet, God loved us so much, namatay siya para sa atin upang magkaroon tayo ng salvation. And that is so amazing. We need to submit to Him. Kasi kung hindi, if we reject the Lord Jesus Christ, sabi ng Biblia, walang atheist afterlife. Because whatsoever things are in heaven, diba, nasa taas, nasa ibabaw, kahit yung mga taong nasa impyerno, sa Philippians chapter 2, they will confess that Jesus Christ is Lord. They will kneel, and every knee shall bow. Ano yun? Sino nakakabisado? And every knee shall bow, and they confess that Jesus is Lord. Kaya walang atheist afterlife. So sa ating mga kapatid ko sa Panginoon, tayo magkakapatid, tayo nanampalataya sa Kanya, tayo ay magpasakop sa Lordship ng ating Panginoon. Meaning, hindi mo lang tinanggap si Jesus Christ bilang yung Savior. Tinanggap mo din siya, you acknowledge Him bilang yung Lord. Pag sinabing Lord, siya dapat ang masusunod sa ating buhay. Hindi yung sarili natin. Hindi yung gusto mo lang. Kaya pag may mga pangarap tayo sa buhay, hindi yung gusto mo lang. Dapat gusto din ni Lord. At yun yung plano niya. Perfect will of the Lord. Mga kapatid, may po tayong natutunan sa parable ni Lord. Let's all stand up and let's pray. Father, thank you for this parable. Thank you for this passage, Mark chapter 12, verse 1 to 12. And we pray na kami pong inyong mga anak, gawin lang po yun namin yung part namin to share the gospel, to share the Lord Jesus Christ, even though they reject it, but someday they will acknowledge the Lord Jesus Christ, even if it seems it's too late for them. And every tongue and every knee shall bow and confess that Jesus is Lord. Nawa po, hindi po kami magsawang i-preach, i-share ang gospel, magsawa po mag-disciple, magturo sa mga bata, sa lahat po ng mga ginagawa namin. And we pray na mas marami po pong taong makakilala sa inyo. Nawa po yung mga vision po namin, goals po namin, para po sa inyo pong gawain, para sa inyo pong kapurihan, ay ito po ay masakatuparan. At lahat po ito ay para po sa inyo pong karangalan. We thank you, Father, and ganun din po sa mga nakasama po namin online. May you bless them sa amin pong mga gawain bukas, our graduation po. Patuloy niyo pong i-broad na aming pangakailangan. And all these things we ask in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Let's sing another song, hymn number, There's a Great Day Coming, hymn 175. There's a Great Day Coming, hymn 175, key of G. So, there's a great day coming para sa lahat. For unbeliever, for believers, there's a great day coming. There's a great day coming. Ready now? Sing. There's a great day coming. A great day coming. There's a great day coming by and by. When the saints and the sinners shall be parted right and left. Are you ready for that day to come? Number 2 now. There's a bright day coming, a bright day coming. There's a bright day coming by and by. But its brightness shall only come to them that love the Lord. Are you ready for the day to come? Are you ready? Are you ready?
Are you ready for the judgment day? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Number 3. There's a sad day coming, a sad day coming. There's a sad day coming by and by. When the sinner shall hear his doom depart, I know ye not. Are you ready for that day to come? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Tapos na po ang ating pananambahan. God bless us all. Salamat po sa mga kapatid.